Pwede po tayong sumigaw ng isang malakas na praise the Lord. Yung malakas na sigaw sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa ating mga visitors. Benvenuti. Salamat. Senior Claudio Benvenuti, Edio Benedica, Leia, grazie, Joy, Clark, and welcome din po kay Ate Chile from Trieste. And behalf po Pastor Larry, Pastora Marlene, patuloy po nila tayong ipinapanalangin at ang dalangin po nila sa bawat isa sa atin ay ang pag-ibig at presensya ng Diyos ang palagi po nating maranasan sa ating mga buhay. Tayo po ba'y handa na magpuri sa Panginoon? Sumigaw po tayo ng hallelujah! At ngayon po ay pasalamatan din po natin si Ate Ines, isa po nating 1,000 viewers, si Ate Ines from Belgium. Kawayan po natin si Ate Ines. At salamat po sa buhay ng bawat isa, sa pagbibigay po ninyo ng pagkakataon na tayo ay makadalo sa gawain ng Diyos. At may hinanda po ako ditong verse sa Psalms Awit 96:4. Atin pong basahin. Si Yahweh ang tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Amen. Ang sabi po dito, ang Diyos ay dakila. Siya'y dapat papurihan, higit sa lahat, siya po ay dapat nating katakutan. Katakutan na wag po tayong gumawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa kanyang paningin. At katakutan po natin siya na gumawa tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat na gawin natin upang makita sa ating mga buhay na tayo'y anak ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na manalangin, ibukas ang isipan at puso. Ang kausapin po natin ay ang Diyos lamang. Oh, hallelujah, Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang surrender sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Ililid ko lang po kayo at ang bawat isa po ay kausapin natin ng ating Panginoon. Ang lahat po ay mayroong kanya-kanyang mga hinaing, kanya-kanyang mga ipinapanalangin. Kaya ang bawat isa po ay ikaw at ang Diyos lamang. Sige po, hallelujah. Manalangin po tayo. Yes, Lord, Father God, maraming pong salamat sa araw na ito na kanina pong umaga ay ginising niyo po uli kaming muli upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan at dakilain. Salamat po Lord sa lahat ng ginagawa mo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay hindi kaya-aya kung minsan sa iyong paningin, ngunit ikaw yung Diyos na mapagmahal. Kaya Lord, sa oras na ito kami po ay nagsusumamo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sinadya man po namin ito hindi, patawarin niyo po kami, Panginoon. May nabigkas po kami, may nasabi, may naisip na hindi maganda, may nagawa kami na hindi kaya-aya sa aming kapwa, may nasambitla kami sa aming mga anak, sa aking mga kaibigan, O Lord, sa aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Patawarin niyo po kami dahil kami po ay laging nagkakasala araw-araw. Kaya Lord, hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo. Salamat po Lord sa iyong kapatawaran. Namatay ka sa krus nang dahil sa amin. Oh, hallelujah, Jesus. Kaya Lord, tinatanggap na po namin ang iyong kapatawaran. Salamat po Lord sa iyong pagpapatawad. Kaya banal na Espiritu, inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan. Sige po, anyayahan po natin ang banal na Espiritu. Holy Spirit, have your way sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala po kaming magagawa kung hiwalay ka po sa aming mga buhay. Holy Spirit, have your way. Ang bawat sulok po ng aming bahay-sambahan, kumilos ka, Panginoon, sa aming
kongregasyong ito, O God. Wala po kaming magagawa, wala po kaming alam kung ikaw po ay hindi namin kasama. Kaya Lord, hindi po kami lalabas ng bahay, sambahang na ito na hindi ka po namin mararanasan. Hallelujah, Jesus. Kaya Lord, patuloy po naming ipinagpipray ang lahat ng mga nakasulat dito sa prayer box, maging sa salvation ng bawat pamilya. Dahil ang sabi mo doon sa Acts 16:31, sumampalataya ka sa akin, ikaw ang buong sambahayan ay maliligtas. Kaya dinideklara na po namin sa oras na ito, healing in the name of Jesus. Sa lahat ng may karamdaman, sa lahat ng may mga sakit na aming kapatiran, kaibigan, kapamilya, kakilala, ikaw po Lord ang gumamot dahil ikaw po yung the best doctor namin. Sabi mo doon sa Isaiah 53:5, by your stripe we are healed. Provision para sa mga papeles, trabaho, bahay at mga dokumento, Panginoon, ikaw po Lord ang mag-provide dahil ikaw po yung aming Jehovah Jireh. Para din po sa restoration ng bawat pamilya, ng bawat mga anak, bawat magkakapatid, bawat magkakaibigan, ikaw po Lord ang humaplos sa puso nila. Makita po sa buhay nila yung karakter mo, Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Kaya Lord, salamat din po sa answered prayer. Dahil ikaw po yung Diyos na laging nagbibigay sa amin ng pagpapala at pag-asa. Kaya Lord, pinasasalamatan ka po namin, pinapupurihan at dinadakila sa aming mga buhay. Kaya ikaw po Lord ang aming Diyos na mapagmahal at Diyos na maibigin. Kaya pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Tinatawagan ko po si Pastor Japet dahil meron po tayong communion. Inaanyayahan ko yung usher na ipamahagi po yung mga element. At habang pinamamahagi po ang element, ay siyasatin po natin ang ating mga sarili. At tingnan po natin ang krus ng Panginoon, kung paano siya nagtagumpay. Mula sa ating puso ay tayo'y unti-unti na pasalamatan natin si Lord. Thank you, Jesus. Tinapay po ay simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus na nagkapira-piraso para sa kaligtasan po natin lahat. Ito pong ginagawa natin ibilang pag-alala sa kanyang ginawa. Kaya muli tanggapin po natin ang tinapay. Pagkatapos nitong kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ay bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang saro. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Diyos at i-celebrate po natin yung katagumpayan ng ginawa ng Panginoong Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' name, Amen.
are inviting everybody to come forward to give praise our God, the King of Kings, Lord of Lords. Come on, everybody. Shout of praise to the Lord. Hallelujah. Let us all welcome our King of Hey! Sama-sama natin purihin ang Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaasan, ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. ipalakpak. Ipalakpak ang inyong kamay, itaasan, ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. For the last time, ipalakpak. Ipalakpak ang inyong kamay, itaasan, ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, Jesus is alive. Right? Amen. Ay magsabi, Diyos ay buhay. Ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri. Focus to God. Worship Him. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw, Yes. ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo.
we declare holy. You are holy. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, we declare, we glorify. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship. Yes, we declare you are here, mending every heart. I worship you. I worship. You are here. You are here, touching every life. Touching every. We worship you. I worship you. Holy Father. Yes, we believe you are here, meeting every need. I worship you. I worship you. We sing, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, we believe, waymaker, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Come on, declare it like that. Don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
angels cry. Oh, come on, let's sing. All creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, 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 come on, we declare, you will always be. Holy, you will always be. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You are holy forever. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy po nating damhin ang banal na Espiritu. Alam po natin na nandirito siya sa ating kalagitnaan. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord, sa iyong pagsama sa bawat isa sa amin. Alam po namin na ikaw ay banal, makapangyarihan, at ikaw po, Lord, yung aming patnubay sa aming mga buhay. Kaya, Lord, ikaw po yung Diyos namin, noon, ngayon, at kailanman. Pwede po nating awiting muli ang awiting ito. Yes, hallelujah, Jesus. Oh, rabasika, rabasya, rabasya, rabasya. And the angels cry. Hallelujah. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hallelujah! Salamat, worship team. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ang lahat po ba ay nakaranas sa banal na Espiritu ng ating Diyos na buhay? At ngayon naman po ay ciao Ate Irene, ciao Ate Kuya Brandy and Francie at saka yung boyfriend niya. Good morning at ina-appreciate ko nga po pala, nakalimutan ko kanina, yung media team, appreciate po namin, tsaka po ang worship team, palakpakan po natin sila dahil sila po yung nagdadala sa ating kongregasyon upang maranasan po natin ang banal na Espiritu. Salamat din po sa ating usher team at ang mga kapatiran. Sa Ate Apen at kayo Nanay. Ngayon po ay dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba. Ito po yung pagbibigay. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin. Itaas po natin sa ating Panginoon ang ating ipagkakaloob. Yes, Father God, maraming pong salamat sa araw na ito na kami po ay nandiritong muli sa iyong harapan
upang kami ay magbalik lamang sa iyo ng ibinibigay mo po sa amin. Salamat po Lord sa aming mga trabaho, sa aming mga amo, at higit po sa lahat sa aming kalakasan. Pinapanalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng naghahawak ng salaping ito. At ito pong aming malilikom na pananalaping ito ay magamit lamang sa ikaluluwalhati mo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, pwede na po ngayon. Thank you. Patuloy po na nagpapasalamat sa bawat isa, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa gawain po ng iglesia. Ano po? I-appreciate din po natin si Alex na unti-unti po, nakikita niyo naman po, ano po, siguro next week tapos na po itong ating building project na ginagawa. So nasa maayos pong pamamahala yung ating pong pananalapi. Siguro sa susunod na linggo, magpatawag po ako ng family meeting. Mapera po dahil meron tayong sport fest sa susunod para mag-report po sa bawat isa po sa atin. Muli maraming salamat. Thank you, Jesus. Minsan pa nga po natin palakpakan si Lord. Thank you, Jesus. Last Sunday, ay naibahagi ni Pastora Marisa patungkol doon sa Running with God. So napakahalaga na sa ating takbuhin ay sa ating pagtakbo dapat kasama natin si Lord. Kasi kapag kasama natin si Lord sa ating takbuhin, makakaasa tayo, mararating natin yung ating finish line. Hello, kayo po ba nandyan? Pakisabi sa katabi, salamat kapatid, nakasama kita ngayong umaga. Ngitian nyo naman. Yan. Okay. Panalangin din natin yung mga kapatid natin na nasa bakasyon, kung nasaan si Nati Ani, yung protection sa kanila. Yung mga kapatid natin na wala sa kasalukuyan, panalangin din po natin sila yung safe kung saan man sila naroroon. Ano po? Pati nga pinagkakatiwala ko po sa iyo yung natitirang sandali ng umagang ito. Tanging pangalan nyo lamang po ang maitanghal at lalabas po kami sa bulwagang ito na totoo na kami napagpala. In Jesus' name. Amen. So, ang ating, pakiano po muna yung patungkol po sa vision po natin. Kasi napakaganda na alam po natin ito. Maaring ito'y sa ulado nyo na, pero minsan hindi po natin na isa sa katuparan. No, napakaganda kung tayo may vision, meron tayong, nakikita natin, meron tayong patutunguhan. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Kayo po ba nandiyan? Ang sabi po dito, ang ating pong layunin ay to love God and people. Napakahalaga po nito. Pakisabi, to love God and love people. Pakisabi sa katabi, kapatid, mahal kita sa Panginoon. At napakahalaga yung magkaroon tayo ng making major spiritual impact. Kasi nakalagay po dito, kasi sa Vienna po nagmula kaya po nakalagay dyan, from Vienna, Austria, kasi doon po nagmula yung vision. At ibinababa natin dito sa Udine. Kung nagtatagumpay ang Vienna, magtatagumpay din ang Udine. Hello, kayo po ba nandyan? Kaya napakaganda ang ating pong yearly, yung taunan po natin, na kung saan, ito po yung tema, experience God, embrace believer, empower disciple, engage the world. Napakahalaga po niyan, na hindi tayo basta lamang hahayo, kundi tayo ay dumadaan sa mga proseso. Kaya kahit papaano, meron tayong alam na kung saan maibabahagi natin si Kristo sa mga kapwa nating mga Pilipino sa lugar na ito at sa sino mang pangtatawagin ng Diyos. Amen? So, mahalaga po iyon. Paano po ba natin mararanasan ng Diyos? Napakahalaga po nitong personal nating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang ating personal na devotion. Yun po yung ating, doon tayo nakaka-experience sa God. Sa umaga pa lamang, paggising natin, kinakatagpo natin ng Diyos,
maniwala po kayo, mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Siyempre, tayo yung nalilinis yung pusong ito. Ang Biblia ay nagsabi, mapalad yung may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. At dito tayo inuumpisahan. Kaya nagkakaroon ng minsan, once a month, meron tayong revival night, meron tayong prayer meeting every Thursday. At hinihingi ko po yung, kung kayo po ay may oras, tuwing Webes, kung meron po kayong oras, samahan niyo po kaming manalangin. Kasi malaki yung hinihingi natin para sa Udine, samahan niyo po ako sa pananalangin sa lugar na pinagdalan po sa atin. Amen? So napakalaga po nito. Nakakakonek po tayo sa mga tao, merong live group. Sa live group, doon din tayo lumalago. Yung karanasan ng bawat isang mga, iba-iba kasi ang nagiging problema, iba't iba yung mga nararanasan, doon sa mga kung paano nila ito napagtagumpayan, nagiging, yung nangyari sa kanila, pwedeng makatulong sa ating kapag dumating, kung tayo haharap din sa pagsubok, yung naranasan nila, na nagtagumpay sila, pwede nating gawing, tanungin sila, paano mo ito napagtagumpayan, kapatid? Eh di ba tayo matututo? Amen? Tapos, meron tayong School of Discipleship. Maraming dito yung graduate ng SOD, School of Discipleship. Yung nga lamang, hindi pa naikakatuparan. Mayroon pang kulang. Maaring alam ang bisyon, pero hindi na isa sa gawa. Kayo po binandyan. Ay pre, ang panalangin ko, may nakikita na ako, ipinagpipray ko po itong mga tao na ito, na isang araw, i-raise up sila ng Lord, na may kapalitan ako dito, na magbabahagi din ng salita ng Diyos. Magamit kayo, hindi lang po ako. Hindi po ako pang matagalan. 55 na po ako. Kahit baliktarin ko man, 55 pa rin. Ipinpumumpum si Gary Alciets. Kaya ni Harry Mer. So engage the world sa pamamagitan po ng pag-iibanghelyo. Tayo po ba'y impact? Nakalagay po dyan, major spiritual impact dito sa Udine. Meron na po ba tayong impact? Bigyan ko kayo ng halimbawa para kayo may impact. Kapag dumalo kayo ng isang handaan, kapag ikaw ay tinawag kapatid, pwede bang ikaw yung mag-pray ng pagkain? Ibig sabihin, meron kang impact. Bakit? Para bang ang panalangin mo makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos? Na alam niyan, pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Meron kang impact, kapatid. Pakisabi sa katabi, kapatid, meron kang impact. Punta po tayo sa mensahe. Every miracle start with a problem. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang bawat himala ay nag-uumpisa sa suliranin? O kaya isa problema? Sinong may problema dito? Wala kayong problema? Lahat may problema. Pakitaas nga ang kamay. Wala kayong problema. Lahat may problema. Iba-iba nga lamang tayo ng problema. May problema sa mga anak, may problema sa pinansyal, may problema sa kalusugan, iba't ibang klase ng problema. Pero kung tayo'y nasa sa Diyos, may himala. Hello! Kasi nangyayari kasi, tayo mga Pilipino, ang matuwid natin, kapag may tiyaga, hindi. Kapag may tiyaga, sinigang, high blood ang aabutin ninyo. Sinigang na baboy, sausawan ay bagoong, high blood ang aabutin ninyo. Pag may tiyaga, may himala. Pakisabi, pag may tiyaga, may himala. Hallelujah, Jesus. Kapag walang tiyaga, walang nilaga. Magbasa po tayo ng verse. Basahin niyo po sa English at babasahin ko sa Tagalog. 2 King, verse 4 hanggang 7. Okay, pakibasa po. 1, 2, 3.
Stop muna. Stop. A certain woman of the wife of the son of the prophet. Pakitingnan na, son of the prophet. Sige po, baita. Sige po, tuloy po. Kumain na po kayo? Hastos yung gigising, prostok? Okay. And the creditor? Next po. 4 hanggang 7. Now, sell the oil and pay your debt, and you and your son. Basahin ko po sa Tagalog. May isang byuda na ang asawa ay dating kaanib sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na ang asawa mo na inyong lingkod at alam kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Okay? Sabi po dito, ngunit ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating upang kunin ang 2 kong anak na lalaki gawing alipin. Sinabi sa kanya ni Eliseo, anong maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong meron sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po, maliban ang konting langis ng olibo sa lalagyan. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay, isara niyo ang pinto, ibuhos niyo ang langis sa lahat ng sisidlan, itabi mo ang bawat sisidlang mapupuno mo, kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya, isinara niya ang pinto ng bahay, pagkatapos dinala ang kanyang mga anak, yung mga sisidlan. Bigyan pa ako ng sisidlan, sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan, at tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang utang mo. May natitira ka pang sapat na pera, ikakabuhin ninyo ng mga anak mo. Next po. Ang sabi po diya, a desperate need for a miracle. Kayo po ba'y naniniwala ang isang desperadong tao nangangailangan ng himala? Ang babaeng ito ay, ang sabi ng Biblia, namatay ang kanyang asawa. Ngayon, imagine niyo, yung asawa mo na pinakamalapit sa iyo, siya yung nagpo-provide ng pangangailangan mo, siyang kasama mo, at bigla siyang mawawala. Ano sa palagay nyo ang mangyayari doon sa pamilyang ito? Ang sabi po diyan, may tatlong di po diyan. Distress, death, and debt. Ano po yung nagbigay ng distress dito sa babaeng ito? Kasi nakaranas siya ng pagkabalisa o di kaya pagkabahala sa kanyang pamilya sapagkat wala siyang trabaho. Ano ang isusustento niya sa kanyang mga anak? Tayo man din bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga trial. May mga trial po tayo ng buhay. At minsan, yun din ang nagbibigay ng panghihina sa ating paglakad sa Diyos. Kayo po ba ay nandiyan? Subalit, itong babaeng ito, sa kanyang umiiyak siya sa lingkod ng Diyos,
kay Eliseo. Na kung saan, kaya ang sabi ni Eliseo, anong meron sa'yo? At ang sabi niya, meron lamang siyang bote ng langis ng olibo. Yan po yung ano doon. Sabi po dito, namatay ang kanyang, merong patay sa pamilya. Napakahirap ang mawalan ng mahal sa buhay. Ang pinakamahirap na parte sa isang pamilya ay yung mawalan ng, naranasan naman natin yun, mawalan tayo, may namatay tayong mga magulang, naranasan. Masakit po yun. Hello, kayo po ba yan? Etong asawa niya ito, siya yung nagpo-provide, siya yung protector, siya yung leader, partner, kompanyo, at kaibigan. Katapos mawawala. Anong pakiramdam ng tao na nawalan ng asawa? Kaya kung kayo may mga asawa pa, mahalin niyo ang inyong mga asawa. Pakisabi sa inyong katabing asawa, asawa, I love you with the love of the Lord. Katapos ito pa, ang mabigat dito, imagine po ninyo na nakakalungkot po, namatay. Ang mabigat may utang. Alam niyo sa Pilipinas, kaya kalimitan, ang makikita niyo yan, bakit mo ako iniwan? Kasi may utang. Kung walang utang at nag-iwan ng malaking pera, nakareban yan, 100%. At nagpupunas na lamang yan. Iniwanan, no? May utang na, yung mga anak kukuhanin pa ng pinagkakautangan, malaking problema. Nakukuhan po ninyo. Pero mabuti ang Diyos, amen? Kinood ko po dito, yung Psalm 37 verse 25, sabi po ni Haring David, ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Kapag ikaw ay matuwid, 100% magkakaroon ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Hello! Kayo po ba'y nandiyan? Naalala ko, nung mamatay yung tatay ko, way back 2008, kagagaling ko lamang ng bakasyon, pagbalik namin ng Vienna, namatay ang biyanan kong lalaki. So balik uli yung asawa ko, papunta ng Pilipinas. So alam naman ninyo, yung gastusin kapag ikaw ay umuwi ng Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, puro out, walang in. Ilan ang anak ko? Tatlo pa lang anak ko, 5 kami. Pamasahe pa lamang, pwede na magtayo ng isang bahay. Namatay yung biyanan ko, di bumalik uli ang aking asawa. At pagkalipas ng 3 buwan pa, September namatay ang biyanan ko, pagdating ng December, namatay naman ang tatay ko. At ang sabi ko, asawa, gusto ko din umuwi. Ang sabi ng aking asawa, talagang zero tayo. Wala talaga. Totally wala. Pero, madaling salita, naglilingkod ako sa Diyos. Leader na ako ng church. Pumunta ako sa kwarto ko, binuksan ko ang Biblia, nabasa ko yung Psalm 23 verse 1. Ang sabi doon, ako si Yahweh ang iyong pastol. Hindi ka magkukulang. Pagkalipas ng ano na yon, kinilim ko na hindi ako pagkukulangin, meron akong kwintas na nung galing ako ng Korea, gusto kong isanla. Walang tumanggap. Ito yung pera ka ba? Gamitin mo ang pera ko, itago mo yung kwintas mo. Walang tumatanggap. Dumadating yung mga salapi na tulong, hindi ko namamalayan kung saan ang gagaling. Nakauwi ako ng Pilipinas, naibalik ko pa. Hello! Kaya sabi ko, 35 years old ako noon. Kaya sabi ko, napakasarap palang maglingkod sa Diyos. Walang sweldo, pero kapag si Lord ang nagpasweldo, sobra-sobra. Sinong hindi maglilingkod? Amen? Encourage ko kayo, maglingkod tayo lahat. Kahit sa maliit na bagay lang,
Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. Parang ang hina ng amen. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling. Hello? Natututuloy akong kumanta. Hello? Thank you, Jesus. Kapag tayo ay dumating na yung problema, may pressure na sa problema, ang bulong ng kaaway, sumuko ka na. Hello? Nararanasan niyo ba yung punong-puno kayo ng problema? Parang, huwag ka nang pumunta dyan. Pero, the more na may pressure, maging flexible ka dahil alam mo, gagawa ng himala ang Diyos sa'yo. Nakaranas kayo ng punong-puno kayo ng problema, pero nakakasamba ka pa? Sinong Diyos ang hindi matutuwa kapag punong-puno ka ng problema, nagbabalik ka pa ng papuri sa Kanya? Ay, ang Diyos, nasa Kanya ang lahat. Yung Kanyang ang anak na ibigay niya, yung pa kayang pangangailangan mo? Hello? Financial pa ang kailangan mo? Pag-pray mo, magkaroon ka ng trabaho. Ang God magpo-provide ng trabaho, magkakapera ka. Huwag mong gawin yung ganito. Lord, magkaroon ng 1,000 euro ngayon dito. Hindi mangyayari, sasabihin ko sa iyo. Lumabas ka, mag-apply ka ng trabaho, dodoblehin nyo ng Lord, 2,000 ang sweldo mo. Kailangan pananampalataya natin. Laki pa natin ito ng pagsasagawa nito. Kayo po ba'y nandiyan pa? Pero minsan nakakalungkot, nawawala yung pananampalataya natin. Nag-aalinlangan tayo. Alam niyo ang kasunod ng pag-aalinlangan? Ang kasunod po ng pag-aalinlangan, negatibo ng kaisipan. Kayo po ba'y nandyan? Lahat ng iyong nakikita, lahat negatibo. Kasi bakit? Meron ka ng pag-aalinlangan. Kaya sabi ko, nakakalungkot. Minsan, naipapagpalit natin ang Diyos sa isang mga bagay na dapat hindi natin gawin bilang isang mananampalataya. Naipapagpalit natin lalo na yung ganitong araw, it's time na para sumamba sa Diyos, pero yung naipapagpalit natin sa ibang mga bagay. Nakakalungkot. Paano kikilos? Paano magkakaroon ng himala kung sa maikling problema lang ang bumibigay ka? Pakisabi sa katabi, kapatid, huwag kang bibigay. Next po. Sabi po dyan, before God perform a miracle, there is open a problem that's impossible to solve. Sabi po dyan, ang Diyos bago siya gumawa ng mga himala, madalas may problema na sa tingin natin ay wala ng kalutasan. Hello? Yung bang sige gumagawa, hindi makakilos ang Diyos. Kasi madalas, ang problema, ang tingin natin, imposible. Pero kung ang isip natin, may problemang dumating, alam ko tutulungan ako ng Diyos para maresolba ang lahat ng ito. Minsan kasi, imagine mo ang iyong problema ay kasing laki na ng Titanic. Sa tingin mo, ang problema mo ay kasing laki ng Titanic. Pero alam nyo, kapag si Lord ang gumawa, ilalagay ng Diyos ang problemang Titanic sa kanyang karagatan. Ang liit lamang ng iyong problema. Ang laki ng provision ng Diyos. E di ang liit na ng Titanic sa karagatan ng Diyos. E tayo minsan, yung barko na yun, nilalagay natin sa mata, kaya ang laki-laki, hindi natin nakikita yung himala na gagawin ng Diyos. May iba yung pananaw natin. Amen? The problem is not the end of the story. Ang
problema, hindi po ito katapusan ng istorya. Ito po yung pagkakataon na ipahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, awa at higit sa lahat, yung kanyang kaluwalhatian. Nakakakilos ang Diyos kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po. Minsan, wag mong hamakin don't despite your difficulty. Wag mong hamakin yung bang iyong kahirapan o yung kahirapan mo, wag mo yung ano yun. Minsan mahirap, pero kapag nalampasan mo yung mga pagsubok o test ng buhay, magiging test muna, time ng testing. Pagkatapos nun, magkakaroon ka ngayon ng testimony. Naniniwala kayo sa akin na ako resulta ng himala? Hindi kayo naniniwala? Si Mami saksi sa akin. Ako'y bata, nasa Lemery, Batangas ako. Nasa Batangas ako sa Philippines. Naglilinis lang ako ng bus. Sabi ko, hanggang dito na lang kaya ako. Pero unti-unti, pagka-graduate ko ng high school, pumunta na ako agad. Gusto ko magsundalo. Nag-exam ako ng pagsusundalo. Sa madaling salita, hindi ako makapasa. Pumunta ako ng Marines, pumunta ako ng Philippine Navy, ang pinakahuli na, Philippine Army na, wala na daw exam. Basta marunong ka humawak ng baril, pwede na. Sabi ko, hindi yun ang gusto ko. Hindi ako nagpapakamatay. Pero yung unti-unti, pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho ko sa Maynila, hindi aksidente, naging kapitbahay ko yung naging asawa ko, si Sister Lerma. Tapos si Sister Lerma, Austrian citizen pala siya. Hindi ko alam. Sinong kumikilos doon? Pagka-graduate niya ng midwife, pumunta na siya ng Austria, naiwanan si Jopet. Naiwanan si Florencio. Atungal ako nung ako iwan. First time ko nagkaroon ng girlfriend, iniwanan pa ako. Pero, umilit ako na makapag-abroad ako. Nakarating ako ng South Korea. 6 na taon. Sulat lang at saka voice tape nung araw. Wala pang cellphone. So, ang pagtsatsaga, may himala talaga. Nakapag-antay siya at nang magpangita kami, nagpakasal kami at pagkalipas ng 3 buwan, nasa Austria ako. Himala! Sabi ko sa asawa ko, nananaginip ba ako? Das is Österreich. Austria na to. At doon nag-umpisa yung journey ko. Na gusto kong magsundalo, hindi na pangyari. Pero yung pangako ng Diyos, hindi na babali. Ang aking anak na panganay, siya yung naging sundalo. Austrian Army ngayon ang anak ko. Hello? Yung gusto ko sa anak ko nangyari. Hello? Pero hindi doon natapos. Naging sundalo din naman ako. Sundalo ni Kristo. Hello? From wala. Sa wala. Biro nyo, naging Austrian citizen din ako. Ano naman, Austrian citizen ako. Meron akong 4 na anak. Siguro, pag umuwi kami, 1 bus kami ng mga Austriano pag uwi namin sa Pilipinas. Kasi pag nagkaanak ng 4 yung aking mga anak, 4, 16, 20 kami, 1 autobus kami. For the glory of God. Hello! Ang Diyos po ay mabuti, amen? Sabi po dyan, when people see impossibility, God sees an opportunity to demonstrate His greatness. So, sa mata ng tao, ito'y imposible. Pero sa mata ng Diyos, katulad ng sinabi ko, ito'y oportunidad upang ipakita niya yung kanyang kadakilaan sa bawat isa sa atin. Yung katabi nyo, resulta yan ng kadakilaan ng Diyos. Pero hindi doon nagtatapos. Kasi maraming hadlang sa paglakad natin. And I pray, piliin natin patuloy, manampalataya tayo sa Diyos.
may himala na mangyayari kapag pinagpatuloy natin itong ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang nakakatuwa dito, next po. Itong babaeng ito, sabi niya, hindi po yung problema, hindi naglayo sa Diyos, kundi naglapit sa Kanya sa Diyos. Minsan ang problema, yun ang naglalayo. Pero dito sa babae, siya yung naglapit. At ang pinakamaganda, tamang tao yung kanyang pinuntahan. A man of God ang kanyang pinuntahan. Eh minsan, kung tayo maghahanap ng payo, dapat yung marinig natin maka-Diyos na payo. Kasi maraming iba't ibang payo. Kapag nagkamali ka ng pinuntahan, hindi yan makakabuti. Magdadala yan sa iyo sa kapahamakan mo. Halimbawa, may problema ka. Inopen mo to sa kapatid. Yung kapatid mo, mababaw pa. Anong sasabihin sa iyo noon? Ang sasabihin lang noon, tuloy lang tayo. Hanggang doon lang, wala tayong maririnig na payo. At minsan, yung payo na yon, lumalawak pa. Ay di hindi naging pagpapala, kundi ikinasira pa. Sana mawala po yung ganon sa iglesia. Amen? Puntahan po natin yung tamang tao. May mga leader kayo. Mapapagkatiwalaan sila. Ituon nyo yung pananampalataya nyo sa kanila. Tayo magtiwala tayo sa mga leader po natin. Kasi hindi yan basta na lang naging leader, kundi sila man nagdesisyon din na maglingkod sa Diyos. Kaya makakarinig kayo, payo na maka-Diyos na payo. Amen po ba? Anong ginawa ng babaeng ito? Kung ano yung sinabi ng servant ng God, yun lang ang kanyang ginawa. Ano bang meron sa iyo? Kumuha ka ng manghiram ka ng mga bote na walang laman, puntahan mo mga kapitbahay mo, simple lang naman. Inutusan siya na kumuha ng mga botelya na walang laman. At doon nag-umpisa yung himala, pinunan ng Diyos na puno, at yung mga bote na napuno ng langis, ibinenta, yun ang ipinangbayad sa utang, at higit sa lahat, may natira pa, yun ang kanilang ipinamuhay. Hello! Ang Diyos ay mabuti, amen? Ang bawat problema, ang bawat himala, nag-uumpisa sa mga problema. Kasi kung walang problema, hindi ka tatawag sa Diyos. 100%. Kung saganang-sagana ka na sa iyong pananalapi, mag-i-enjoy ka lang sa buhay, kapatid. Baka wala kayo dito. Kung kayo umaawas na yung inyong wala kayo dito. 100% nag-i-enjoy kayo sa ganda ng weather sa labas. Ang daming sale ngayon sa Palmanova. 100% nadodoon kayo. Nagsha-shopping. Ini-enjoy. May hawak na ice cream. Dinadama ang lamig ng paligid. Wow. Amen ba kayo? Amen mo po kayo? Ang problema, hindi po yan ang katapusan ng buhay. Umpisa pa lamang yan ng himala ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nga, maganda nga kung may problema tayo eh. Kasi alam natin, kapag tayo ay tumulog sa Diyos, alam natin, natutugon ang Diyos. Amen. Ang Diyos po ay mabuti. Ano po? Sabi po dito, the miracle begin with what God had put in your hand. Nag-uumpisa. Sabi doon, ano bang meron sa iyo? Sabi nung propeta, ano bang meron sa inyo? Mga bote lang. Nonsense, bote lang. Pero maliit na bagay, doon nag-uumpisa sa maliliit na bagay. Bote lang. Magpupuno ng langis, wala namang pinagmulan. Tanging si Lord lang ang pwede mag-provide noon. Ang Diyos ay gagamit ng maliit na bagay para gumawa ng pangkaraniwan.
Anak, palipat na. Yan. God uses small things to do extraordinary and amazing miracle. Yung kamanghamang himala ang pwedeng gawin ng Diyos sa maliit lamang bagay. Naniniwala ka ba? Kapatid, anong meron sa iyo? Anong meron sa iyo ngayon? Kaya nga sabi ko, nung ako ay pumunta dito, kasi wala nagtitiwala sa akin eh. Wala nagtitiwala sa akin. Nasa terminal ako. Ako yung pinakamaliit na tao doon sa terminal. Wala nagtitiwala sa akin. Even yung maestra ko sa high school, hindi ako pinababasa. Kasi bakit? Ang liit-liit ng boses ko. Hello? Pero nyo, sa terminal, iba kasi dito sa Europe. Sa Pilipinas kasi, may inspector, may dispatcher, may driver, may konduktor, pasahero. 5 ang aking amo. Pero may natutunan ako sa kanila. Doon ako naging mababa na wala akong pwedeng ipagmalaki. Pero mabuti ang Diyos. Pagdating ko ng Vienna, daladala ko yung word na wala akong maipapagmalaki. Pero ngayon, ang lakas ng boses ko na pwede kong ipagmalaki, mabuti ang Diyos. Hindi naman ako nagtapos. Yung course ko, curse. Mali yung pronunciation ko, mali. Pero ang maganda, tama ang puso ko sa harapan ng Diyos. At doon tayo binibless. At yung ano na yon, sabi ko, ang sekreto ng tagumpay, the success of the secret of success and when opportunity come. Ang sekreto ng tagumpay ay kapag dumating na yung sekreto ng tagumpay kapag ang oportunidad ay dumating. Dumating ito. Kinatsap ko. For the glory of God, mag-2 years na pala ako dito sa Odine, nitong July na ito. For the glory of God. I pray, wag naman kayo magsawa sa akin. Nako, wala na. Hallelujah, Jesus. Isa nga malakas na hallelujah dito. Praise the Lord. Hallelujah. Mahina, isa malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi ko, nung ako pumapasok, ayaw ako pabasahin ng maestra. Ang liit ng boses ko. Pero ngayon, hallelujah! Sabi ko dati, loton, kubaw. Kasi sa terminal ako eh. Pag may dumating na truck galing Manila, wawalisan ko yan. 2 piso. Oh. Sisigaw ako ngayon ng loton, kubaw, panibagong 5 piso. May 7 ako, bawat isang truck na darating. Pero ngayon, hindi na loton, kubaw, kundi, hallelujah! Praise the Lord! Hindi na ako naglilinis ng truck kasi yung palang ginagawa ko dati, yung palang ginagawa kong paglilinis ng truck, yung pala'y parang training ground ko na magpuri ako sa Diyos. Hindi na ako nahihirapang itaas ang aking kamay. Ay, 4 na taong ba naman wala akong ginawa kundi gumanyon ang gumanyon. Meron pang linis ng gulong, meron pang papaganyon. Ang buti ng Diyos, pinirepair ako ng Diyos. Para makita nyo, gayahin, kung nangyari sa akin, pwede ding mangyari sa bawat isa sa atin. Palakpak pong malakas sa Diyos. Nakakatuwa po itong istorya ng widow of Seraphat. Ano po ng istorya? Na kung saan, naniniwala ba kayo nung paman may himala na? Si Elijah, pinapunta doon sa batis ng karet. Doon ay makakainom siya. Mainom niya yung inuman doon. Kasi magkakaroon ng famine.
Ngayon, alam niyo kung sino nagdadala? Nabasa natin to? Sino nagdadala ng pagkain kay Elijah? Yung uwak, dinadala siya ng pagkain. Himala. Ano kayang dinadalang pagkain? Siguro McDonald. Ngayon, noong pa man, may nagdi-deliver na ng pagkain. Eh, mabigat. Naiga yung batis. Pinapunta ngayon si Elijah dito sa widow ng Seraphat. Pinapunta siya doon. At ngayon, nasabi, yung makatagpuan niya yung babaeng ito, nangunguha ng panggatong at magluluto ng konti na lamang harina. Konti na. Pero sabi niya, sige, ipagpatuloy mong ginagawa at bigyan mo ako ng konting tinapay. Pero alam ng Diyos, wala na talaga kaming harina. Ito na lang talaga, wala kaming tinapay. Ito na lang talaga. Pero ibinigay pa rin yung harina. Alam nyo, matapos yung pamin, yung ano na yon, yung tagtuyot. Pero hindi na ubusan ng harina yung babaeng balo hanggang sa matapos. Ano? Di ba himala? Ganon din itong 5,000 na tao na pinakain. Ang 5,000 na tao nag-umpisa lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Paano mo pakakainin ang 5,000 tao sa 5 tinapay at 2 isda? May imposible ba sa Diyos? Nung mapakain ang lahat, tinipon yung natira, may natira pang 12 bakol. Bakol sa atin, basket, malaki. Kaya doon nauso yung, alam niyo, Sharon, doon nauso yun eh. May natira pa, ay di binalot. Noon pa man, meron na noon. Ang Diyos ay mabuti, amen. At even kay Moises, nung sila ay nasukol na sa Red Sea, wala na, sukol na talaga. Pero doon, God make a way kapag wala na talagang daan. Ang Diyos ay gagawa ng daan para makalampas tayo. May problema ba tayo? May problema tayo? Walang imposible sa Diyos. Kaya natin itong lampasan sa tulong ng Diyos. Huwag niyong gawin sa sarili natin. Huwag niyong gawin sa sarili natin. Laging, Lord, tulungan mo ako. Ituro mo sa akin yung tamang desisyon, tamang daan na pupuntahan ko. Doon, ibig sabihin, iniaasa natin sa Diyos. Ang lahat ng bagay, doon kumikilos ang Diyos, gagawa siya talaga ng himala sa mga buhay natin. I remember yung time na umuwi ako ng Pilipinas, mayroong mag-asawa na hindi talaga sila magkaanak. Eh ako ngayon na naging speaker nila. Sabi ko sa mag-asawa, Pastor, sabi ko, ano yung pagpipray ko sa'yo? Pastor, 3 beses na kami niyang agasan. Hindi talaga kami makabuo. Nagsalita ako na may pananampalataya. Sa susunod kong balik, sa susunod na anniversary na balik ko, may anak na kayo. By faith, sinabi ko yon. Pagkalipas ng 2 taon, umuwi ako, nagbakasyon ako. Pagpunta ko sa church, sinalubong ako ng mag-asawa. Magda2 taon na ang bata. Pastor, ito yung anak namin. For the glory of God, sinagot ng Diyos yung panalangin. Amen! Walang imposible. Dapat magtiwala tayo at mag-focus lagi dahil mga lingkod tayo ng Diyos. Maraming lalapit sa inyo para, kapatid, ipagpray mo naman ako. Anong respa natin? Sana maging respa natin punong-puno ng pananampalataya kung ano ang naisin nila, ipagkaloob ito ng Diyos. Hindi naman ikaw ang gagawa eh. Instrumento tayo. Instrumento lang. Ika nga, alulod lamang tayo ng pagpapala. Dadaluyan ka lang. Hindi ikaw ang gagawa, ang Diyos. Sinong nais ng gano'n? Na maging daluyan lamang tayo. Naku, tatatlo. Sabi pa na tumataas, ayaw. Ang Diyos ay mabuti, amen? Malapit na po tayo. God used empty vessel to fill with miracle. Nais ng Diyos na mag-miracle ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ano nyo? Yung miracle ng Diyos, nais din ng Diyos sa bawat isa. Imagine ninyo, punong-puno na kayo ng mga suliranin.
punong-puno na kayo ng pagsubok, punong-puno na kayo ng galit, punong-puno na kayo ng inggit, punong-puno na kayo ng lahat ng bagay, anong ipupuno sa inyo ng Diyos? Puno na kayo. Puno na kayo ng sama ng loob. Kaya ang mukha natin, tayo murot na murot. Kasi punong-puno na ng galit. Anong ipupuno ng Diyos dyan? Ang nais ng Diyos, empty vessel. Tanggalin muna natin lahat yung mga bagay na humadlang. Alsin natin lahat yung mga bagay na pwedeng humadlang para hayaan natin, Lord, kumilos po kayo, punuan mo ako. Bigyan mo ako ng panibagong langis. At kapag yun ang ginawa natin, sa devotion natin sa umaga, saraduhan natin ang pinto, yung anointing ng God, yung oil is represent anointing. Sinong gusto ng anointing? Saraduhan mo ang pinto. At doon mo sabihin, Lord, punuan mo ako. Ito po ako. Ako po'y sisid lang, walang laman. Punuan mo ako. Doon mo mararanasan yung presensya ng Diyos sa buhay mo. May himalang mangyayari. May pagbabagong magaganap. Makaka-breakthrough ka doon sa mga bagay na humahadlang sa paglakad mo sa Panginoon. Pero kailangan natin i-surrender lahat. Lord, ito yung mga sagabal ko. Ito yung mga nagpupuno sa akin. Lahat ng alalahanin, problema. Pag-entertain ng mga bagay na hindi naman sa Diyos. Alam nyo ba yung inggit? Hindi yan sa Diyos. Yung selos, hindi yan sa Diyos. Pero yun ay dinidikta ng kaaway. Sige na, magselos ka. Bantayan mo yung asawa mo. Sobrang pogi ng asawa mo. Bantayan mo. Nakakahadlang. Tapos yung salita na hindi maganda, ini-entertain natin. Mga kapatid, gusto ko yung encourage na ang inyong mga tenga, hindi po yan basurahan. Huwag nyong, yung mga pangit, huwag nyo itong tanggapin. Yung mga pangit, basura, huwag nyo itong entertainin. Kapag may nagsabi sa inyo, may magsasabi sa inyo, kapatid, alam mo si ganto, kapatid, basura yan. Huwag nyo entertainin. Maglalayo yan sa Panginoon. O baka naman, pag sinabi nyo, ganto, alam mo si sister, ganito siya. Ay, oo nga! Ganyan talaga siya. Tapos kang bata ka, iyak. Hindi yan magdudulot yan ng paglayo natin sa Panginoon. Mag-create yan ng division ng church. Kaya alsin natin ito. Kundi, love God, love people. Mahalin natin ang tao, mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang tao. Kapag nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos, madali mo nang maibig yung katabi mo, yung asawa mo, mag-uumapaw yung pag-ibig kasi nauna kang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Amen. We need to empty ourselves of doubt, worries, sin, pride, unforgiveness, unbelief, selfishness. Gusto natin makareceive ng miracle? Alisin po natin ito sa ating mga buhay. Ang Diyos po ay mabuti, amen? Tayo ba'y gutom sa Panginoon? Kung tayo gutom sa Panginoon, pupunuan tayo. Mapalad yung nagugutom sapagkat siya'y bubusogin. Yun ang sinasabi ng Matthew 5:6. Mapalad yung mga nagugutom sapagkat siya'y bubusugin. Mapalad yung may malinis na puso sapagkat kakatagpuin sila ng Diyos. Mapalad kayo kung kayo inaalimura at pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan. Matuwa kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. May nagsasabi na ba sa inyo, hello, born again ka ba? Ganto ka ba? Ano yung respond? Ano yung respond? Hindi naman, umatin lang ako doon. Hallelujah. So napakahalaga po nito, we need to empty ourselves. Tanggalin natin yung pag-aalinlangan, pag-aalala, kasalanan, pagmamataas, hindi pagpapatawad, hindi pananampalataya, pagkamakasarili, para matanggap po natin yung himala ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, amen? Ang langis po ay symbolizes the Holy Spirit. Ang langis ay simbolo ng banal na Espiritu. Kasi kapag ikaw ay may langis,
Ano pwedeng i-create ng langis? Magki-create ito ng apoy. At kapag ito'y may apoy ka, 100% takot ang langaw kapag may apoy. Kaya kapag mayroong kang apoy, even ang kaaway, hindi lalapit sa iyo kasi takot sila sa apoy ng Diyos. Sinong gusto po noon? And I pray kung tayo naghahangad ngayong umaga, katagpuin tayo ng Diyos at higit sa lahat, ang himala ng Diyos upang sa paglakad natin sa Panginoon, maiiba yung paglakad natin. Magtatagumpay tayo bawat isa kung ano yung mga bagay na kung saan humahadlang sa atin, mapapagtagumpayan natin for the glory of God. Hello! Katapos, punuin natin ang ating buhay ng pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Siya yung Panginoon natin at panghawakan natin yung kanyang mga salita at kanyang mga pangako. Napakaraming pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang, ito'y ating panghawakan kasi ang salita ng Diyos ay totoo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kapag sinabi niya, kanya itong gagawin. Tayong tao, sinabi natin ngayon, oo sister, pangako, bukas, nakalimot. Madali tayong makalimot. Ang dali makalimot ng tao. Yung yes mo ngayon, bukas, hindi na. Pero salamat sa Diyos. I pray, bawat isa sa atin, makapagdesisyon tayo na sumunod tayo sa Panginoon. Huwag sa aking sinasabi, mas maganda, sumunod tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang gagawa ng mga kahimahiwalang bagay na kung saan hindi natin ito naunawaan. Siya lang ang pwedeng gumawa noon for the glory of God. Minsan pang palakpak sa Diyos. Ngayong umaga, ang aking panalangin, alisin natin ang lahat ng mga pag-aalinlangan. Lahat ng pag-aalinlangan, ibigay natin sa Diyos. Lahat ng mga kasalanan na kung saan na wala namang naliligit sa Panginoon. Hello? Ang mga ngaral 14:12, ano mang ating gagawin? Mabuti o masama, hayag man o lihim, sa Diyos tayo magsusulit. Ngayong umaga, naniniwala ko ang God ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin. Kilala natin ang ating sarili. And I pray katagpuin ng Diyos yung lahat ng mga bagay na kung saan may humahad lang sa mga paglakad natin. Nais natin himala ng Diyos. Empty our vessel. Empty ourselves ngayong umaga. At punuan tayo ng langis, haplosan tayo ng Diyos. Lalabas tayo sa lugar na ito, masasabi natin, Panginoon, salamat po. Totoong ako'y iyong pinagpala. Hallelujah, Jesus. Worship team, tinatawagan ko po kayo. Itong umagang ito'y pagtuturo na kung saan pagtitiwala sa Diyos. Kung gaano tayo magtiwala sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala yung lakas natin, no? 1 Corinthians 10:12, huwag sabihin nino man na siya'y malakas. Baka siya matisod. O baka siya mabuwal. Ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Diyos na siyang author and finisher ng ating pananampalataya. Naniniwala ako, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa mga bisita natin, hindi aksidente na nadidito po kayo. Panawagan po ito ng bawat isa sa atin. Na kung saan, maging kapaki-pakinabang na sisidlan para sa Diyos. Hallelujah, Jesus. At ito ang aking panalangin ngayong umaga, punuin tayo ng haplos ng Diyos at makita si Kristo ay buhay sa mga buhay natin. Tayong lahat ay tumayo. Ang tanong ay, gaano katotoo yung pagtanggap natin kay Kristo? Maaring tinanggap lang natin sila. Dahil wala namang, lahat naman ng tao, nais nila ay buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, gaano katotoo
ang pagtanggap natin sa Kanya. Kasi, kapag totoo yung pagtanggap natin, makikita ng labas yung himala na gagawin sa iyo ni Kristo. Kaya't ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba nating muling ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Diyos? At tingin natin yung panibagong himala ng Diyos sa ating mga buhay upang sa ganon, maging daluyan tayo ng pagpapala sa karamihan at masabi ng lahat, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, Jesus. Binubuksan ko po yung altar. May mga bagay na kabigatan sa atin ngayong umaga na kung sa mga bagay na kung saan patuloy pa na di natin ginagawa, surrender natin sa Panginoon. At hayaan natin langisan tayo ng Diyos ngayong umaga na magre-resulta ng panibagong kasiglahan sa paglakad natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, Jesus. Sige po, binubuksan ko po ang altar. Kayo lamang po at saka si Lord. At habang kayo nananalangin ng personal, i-anoin ko po kayo ng langis. Hallelujah, Jesus. At yung langis na i-anoin ko sa inyo, mag-umapaw ito sa inyo na kung saan hindi mapapatid hanggang sa kayo ay mapunuan. Sige po, magkaroon po tayo ng personal. Mamaya, i-anoin ko kayo ng oil. Pero kayo lamang at saka si Lord ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Worship team. Sige po, umpisahan po natin talk to God right now. Kilala naman tayo ng Lord. Pupunta ka pa nga lamang, alam na ni Lord yung iyong pangangailangan. Alam na lahat niya yung nasa kaisipan mo. Alam na din niya lahat yung nasa kalooban ng iyong puso. At ang aking panalangin, lahat ng kabigatan sa loob ng ating ng pusong ito, mawala lahat yung mga kabigatan at mapunuan ito ng panibagong haplos ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa likod, focus lang po tayo kay Lord. Sige, talk to God right now. Purihin natin siya sa kanyang ginagawa. Darkness, my God, that is who you are. Hallelujah, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Yes, we believe you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Are here. You are here, touching every heart.
Hallelujah, Jesus. Lord, dumaloy, dumaloy. Panibagong kasiglahan, Panginoon. Lord, ang apoy ng Espiritu ay dumaloy. Ang apoy ng Diyos ay dumaloy right now. Fire of God, blow. Receive it right now. Lord, nagtitiwala po kami sa iyo. Panibagong kasiglahan ay dumaloy, dumaloy. Ora baseke, rabababase. Kuriketseke, Lord Jesus. Kuriketseke, Lord Jesus. We need you, Father God. We need you more. 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 Lord, panibagong kauhawan ng aming mga espiritu. Katagpuin niyo po, Panginoon. Katagpuin niyo po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, we declare, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. By faith we believe, we believe. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, we surrender. Hallelujah. We declare Hallelujah, Jesus. you are. We need you, Lord. That is who you More of your presence right now. are. Lord, dumaloy. Dumaloy. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po. Nagbabalik kami ng papuri. Pasasalamat, O Diyos. Binibigyan po namin kayo ng laya, Panginoon, na makakailan sa aming kalagitnaan. Binibigay po namin lahat sa iyo. That is who you are. The God who saves. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We declare that is who you are. 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 Lord, ikaw po ang Diyos na mabuti. That is who you are. Yes, Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa Diyos na aming pinaglilingkuran, walang imposible. Kaya mong gawin lahat, Panginoon. that is who you are. That is who you are. That is who We need you, Lord. We need you, Lord Jesus. that is who you are. Ora baseke, rabababase. Kuriketseke. There's nothing Kuriketseke. better to Jesus. Ora baseke, rabababa. Kuriketseke, Lord Jesus. God of the impossible. Hallelujah. Come on, declare it, God. We surrender. Hallelujah, Jesus. Nothing impossible. Hallelujah, Jesus. You can Hallelujah. change our lives. Oh, Hallelujah. That is who you are. That is who you are. We Hallelujah. declare, hallelujah. Woo. That is who you are. Hallelujah. Lord, patuloy na mag-umabaw yung langis. Mag-increase yung anointing. Mag-increase yung aplos mo, Panginoon, sa bawat isa. And your name be glorified, Lord Jesus. Your name be lifted up, Father God. Hallelujah. Kuriketseke. Hallelujah, Jesus. Be glorified in this place. Lord, we surrender. Hallelujah, Jesus. Even when I don't feel it, Holy Spirit, come. Hallelujah, Jesus. Never more of you and less of Hallelujah, us. Jesus. Oh, miracle working God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't
Jesus. Come on, surrender every doubt. Lord, we surrender to you every fear right now. Hallelujah, We surrender to you Jesus. every situation right now. Whatever you are going through, God is a miracle working God. Come on, surrender it to God. Every sickness right now, Lord, we surrender. Every fear right now, Lord, we surrender. Lord, every depression right now, we surrender. Lord, every anxiety right now, we surrender. Lord, every doubt, we surrender. Oh, hallelujah. Every sin right now, we surrender to you so you can move in our lives. And Lord, we will declare that you, our way maker, that you are the God that is a miracle working God. Lord, for your promises are yes and amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, come on, let's declare as we sing this song. God is our promise keeper. Amen. Hallelujah. For He is God. For He is holy. He will do everything para sa kanyang mga anak. Kaya whatever you have in your heart, lahat ng kabigatan po sa oras na ito, we surrender it all to God. Come on, as we sing this song by faith, panghawakan natin ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness is my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness is my God. That is who you are. 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 Come on, begin to declare who God is in your life. That is who you are. That is who you are. He's a miracle working God. Hallelujah. He is a Prince of Peace. Thank you, Jesus. That is who you are. Oh, you are my shepherd. I shall lack nothing. Thank you, Jesus. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. Come on, hallelujah. We declare, hallelujah, there is power in your name. And right now, Lord, we surrender, Lord. We believe, Father God, that you will break every chain. Hallelujah, sa oras na ito. Let every bondage be broken in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Jesus. A shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Ibalik po nating maingat ang papuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy, O Diyos, na nagtitiwala po kami sa iyo, na sa iyo ay walang imposible. Sa mata ng tao ay mahirap, pero sa iyo, nagtitiwala po kami. Katagumpayan po ang aking binibitawang salita sa bawat isa po sa amin. Pagtagumpay po kami sa lahat ng aspeto ng buhay at mapaparangalan po kayo sa buhay na hiram na ito. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Woo! Huling panalangin po natin. Father,
Help us to be the people in the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name, amen. Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay tayo pumalakpak, umindak, lumundag at umiyaw sa Panginoon. Ready? Pumalakpak, umindak, lumundag, At umiyak. isa pa pumalakpak. Malakpak, umiyak, lumundag, at umiyak. Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng Sa papuri. nag-iisang Diyos, Sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang for Diyos, the last time. sa nag-iisang Diyos, Jesucristo. To God be the glory. Hallelujah! Hallelujah! Sa darating po na linggo,